Good morning. Truly, God is good. Ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay tungkol sa oportunidad sa araw-araw sa ating buhay. Napakaraming oportunidad ang dumarating sa atin. Ang tanong, gagamitin ba natin ang mga oportunidad na ito para maglingkod sa Diyos at sa kapwa o para sila ay ipagkanulo? Ito yung conflict na kinaharap ng mga religious leaders at ni Judas sa ating ebanghelyo. Si Jesus, ang Misaya na matagal na nilang hinihintay, ilang henerasyon nilang hinintay. Nang finally dumating si Jesus at nakita nilang hindi umaayon sa kanilang mga plano sa buhay ang mga nangyayari, gusto naman nilang itong patayin. Siguro, nagtataka tayo, bakit si Judas na nabigyan ng napakalaking oportunidad para maging isa sa kanyang mga apostoles ay nagawa pang ipagkanulo si Jesus. Sayang yung oportunidad, di ba? Napakasayang. Maaring napakalaki ng expectations ng mga religious leaders at ni Judas sa pagdating ng Misaya. Ang approach nila sa Misaya ay kung ano ang pwede nitong ibigay sa kanila. What's in it for them? Maaaring ganito rin ang iniisip natin. Iniisip ng karamihan sa atin nang tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Na magiging maganda ang ating mga buhay. Na lahat ng gusto natin sa buhay ay matutupad. Na lahat ng pinagdarasal natin ay ating makakamtan. Na hindi tayo magkakaroon ng mga problema. That Jesus will take care of our physical desires. The sad part is sometimes we want Jesus only for what we can get from Him. Maraming Kristiyano na ang tumigil sa pagsimba dahil sa disappointments. Kasi hindi raw sinasabot ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Para bang ang Diyos ay nandyan para tayo ay paglingkuran. Tingnan natin ang ginawa ng babae sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Napakaganda ng kanyang ginawa. Ibinuhos niya sa ulo ni Jesus ang napakamamahaling pabango nang makakita siya ng oportunidad na makalapit kay Jesus. Ibinigay niya kahit ang pinakamahal na bagay na meron siya. Hindi na siya nagkwenta. Nothing was too costly for this woman. Nothing was too extravagant for this woman. Hindi niya tiningnan yung hawak niyang lalagyan ng langis at inisip na sayang naman, mahal ito. Hindi niya rin inisip kung ano ang makukuha niya kay Jesus, na baka kapag ibinigay niya yung langis, ay ibabalik ni Jesus ng doble. In that very moment, she grabbed the opportunity to give everything she has for God. Anong pagkakaiba ng babae sa mga Jewish leaders at kay Judas? To her is the opportunity to honor God. Ang i-honor ang ating Panginoon. Every day, we are given by God an opportunity to serve Him and to serve others. Anong gagawin natin sa oportunidad na ito? Una pa nating iisipin kung anong makukuha natin kapag tayo ay nagbigay ng ating mga tithes at offerings sa simbahan. Ang iniisip ba natin ay ang kapalit ng ating mga ibinigay? Although, kasama naman yon talaga sa pangako ng Diyos. Pero, iyon ba ang priority natin? Hindi ba mas magandang isipin na tayo ay magbibigay kasi gusto natin siyang papurihan
at para may magamit ang simbahan sa pagpapalago ng mga ating ministry. Kung natatandaan ninyo, ang kwento ni Maria at ni Marta nang magpunta si Jesus sa kanilang bahay, si Marta ay abalang-abala sa paghahanda ng makakain nila. Pero ang ginawa ni Maria ay umupo sa harap ni Jesus at makinig sa kanyang mga turo. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na makinig ng malapitan sa Panginoon. Yung iba nga naman ay nakikipagsiksikan pa para lang makalapit kay Jesus. Nandun na mismo sa kanilang bahay. Pero sila, nandun na mismo sa kanilang bahay ang Panginoon. Bakit nga ba naman hindi niya igagrab ang isang oportunidad na iyon? Sa darating po na Biyernes at Sabado, magkakaroon ng youth camp yung kabataan namin sa simbahan natin sa Taguig. Ang isang pangaral na lagi kong sinasabi sa kanila ay huwag nilang palalagpasin ang lahat ng oportunidad na maglingkod sa Diyos habang bata pa sila. Habang malakas pa ang kanilang katawan, kung maaari nga, lahat ng activities ng simbahan ay kanilang puntahan. Dahil, sabi ko sa kanila, pagdating ng araw, lahat ng matutunan nila sa ministry ay magagamit nila sa kanilang mga buhay. Para po sa ating lahat, dalangin ko ay sana huwag nating sayangin ang lahat ng oportunidad sa ating buhay. Oportunidad na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ng buong buo sa ating. Huwag nating sayangin yung mayroon tayo sa ating simbahan. Kung may kaya pa tayong ibigay, ibigay na natin. Magmahal tayo ng sobra-sobra. Kasama na dito ang pagmamahal sa taong ayaw sa atin. Mas dalasan natin ang pagsali sa mga activities ng simbahan. Maging excited tayo pag tayo ay sumisimba. Huwag tayong mag-atubili na ibahagi ang blessings na mayroon tayo. Bago ang lahat, bago po ako magtapos, nais kong magpasalamat sa Diyos sa oportunidad sa araw na ito. Salamat din po sa inyo sa pag-participate sa misa natin ngayong umaga. Salamat sa Diyos na di ninyo pinalagpas ang oportunidad na sumama sa misa natin ngayong araw. Amen.